i-contextualize din natin ito, no? Kasi isang perspective dito, at sorry, baka naman sabihin ng mga tao, nega ako, no? Pero to resulta ng ng eleksyon sa pagkasenador. Yari si Bongbong Marcos dito eh. Whether he Oo likes naman. it or not. Yari siya rito eh. Oo Nakuha mo naman. 5, di ba? Sa 5 yun, hindi ka sigurado na loyal sa iyon. Hindi ka sigurado na lahat yun boboto for the conviction of Sara Duterte. So, this is basically a defeat. Not just the lack of, dito, not just the lack of support, but this can be considered as a defeat for Bongbong Marcos, however way they would like to spin it. That's a sad fact. Whereas yung 5, or yung kung ilan man yung, ako bilang ko kasi 5 for Sara Duterte, you could expect that they would be towing the line for her. Yeah. Don't you think? Oh, agree ako. Una, agree ako completely na talagang walang other way to look at yung result kundi pag-reject sa administrasyon. Ang huli kong naalalang ganito ka-decisive yung rejection ng administration slate sa isang midterm election, ang presidente si Gloria Macapagal Arroyo. Diba? 2007. Na at that point sobrang unpopular, 'di ba? So sobrang galit na galit ang mga tao sa kanya, 'di ba? Yun yung 5-7, 'di ba? Parang ano 'yun eh, talo ka nun, 'di ba? Kung sabihin majority ng nahalal na senador, hindi yung mga kasama sa inyong administration slate. At ang isa pa ang paalala ko dito yung mga ibang membro ng administration slate na hindi nakapasok, malakas pang kandidato on their own. 'Di ba? Parang Tama. Bong Revilla, dati ng senador, 'di ba? Na consistently nagpe-place top 5, top 6, talo, 'di ba? Ben Tulfo na up until yung huling survey 1 week before the elections, nagpe-place pa 4-5 sa iba't ibang sa mga 5-4-5-6 sa mga iba't ibang mga survey na lumalabas. Abi Binay, 'di ba? na ganun din, may sariling hata. Abalos na, Oo. 'di ba, just a few months ago, incumbent na DILG secretary, merong sariling base, yung pangalan kahit paano kilala. So, hindi ito mga unknown na pinasok mo sa isang administration slate at natalo. Ito po yung mga well-established political names. Manny Pacquiao pa pala. Manny Pacquiao. Dati ng senador yung iba. And despite yung administration backing, yung endorsement ng Pangulo, sila ay natalo. Talagang ano yun? Ibig sabihin, lumabas pa doon, nakabawas pa sa kanila. Di ba? Yung kanilang affiliation sa administrasyon. So, ano yun? Talagang repudiation yan nung administration. At bukod doon sa sinasabi mo kang may mga nahalal na mga sure votes for acquittal dahil nga mga alyado, siyempre, even yung mga efforts ngayon para kumbinsihin yung mga ibang senador na maaring on the fence o hindi pa natin alam kung saan papanig, baka magdalawang isip yun pag kinausap sila ng administrasyon kasi napaka-unpopular nyo eh. Di ba? Natalo kayo sa midterm election eh. So baka yung kumbinsihan doon mas mahirap. Of course, di ba, sa dulo, iba pa rin talaga yung ikaw ang nakaupo. Diba? Hindi natin pwedeng ma-downplay ang advantage ng ikaw ang administrasyon. Madami kang pwedeng gamiting mga paraan, diba, sa pangungumbinsi, diba, ng mga tao. Pero at this point, kung hindi nila gagawin ng lahat ng kanilang makakaya, lahat ng barahan pwede nilang gamitin na nila. Ako tingin ko kung ako yung nasa defense team ni VP Sara, medyo nagse-celebrate ako dito sa resulta ng election na ito at medyo confident ako going into yung actual trial. Pero at the end of the day, ang next move, kumbaga, ay nasa administrasyon. Ano yung kanilang gagawin and ano yung kanilang magiging effort, diba, dito sa usaping ito. And clearly, yung momentum, because of these results, ay kay Sara Duterte going to the impeachment trial. Kasi ang inisip ng iba, di ba, nung napapag-usapan naman natin to before, kung bakit ang tagal-tagal nitong impeachment trial sa Senado, kahit sinasabi sa Constitution, shall forthwith proceed. Ang justification ng iba dyan, kasi pag ngayong ginawa yung impeachment trial, hindi tayo nakakasigurado dun sa mga numero na talagang i-convict si Sara Duterte. Napasama pa
'di ba? Actually. Totoo. Tapos Yun kung yun. gusto mo ma-convict si Sara, mas masama yung prospects ngayon kumpara dun sa pre-election. Di ba? Oh. Kasi nga, lagpas doon sa usapin ng aktual na boto, yung mga nahalal o yung mga na-re-elect, di ba? Yung demonstration ng weakness, di ba, ng current administration. At yung weakness na yon, malaking factor yon doon sa kung paano makikipag-usap yung mga ibang senador sa kasalukuyan. Ito iniisip ko rin, no? How likely kaya na baka naman pag-resume ng session, baka naman mapalitan maski yung Senate President. Kasi nag-iba na yung composition, di ba? Well, dalawang factors ang kailangang maging present sa mga nakaraang change of leadership sa Senate. Una, boto, obviously. Pero bago yung boto, kailangan merong malakas na kandidato. Ibig sabihin, kung hindi si Chis Escudero, sino yung ipapalit? At right now, wala pang masyadong bagong pangalang lumulutang di ba? Na pwedeng mag-consolidate yung mga iba around. Pero tingnan natin, di ba? Maaga kailangan din ng basbas. Siyempre, di ba? Yun yung although hindi, ang claim ni BBM dito, hindi rin siya nakialam dyan sa sa pagkakatalaga kay Chis Escudero. Sige, benefit of the doubt. Okay. Pero kasi dito, a lot is at stake if you're the president. You cannot afford to drop the ball again this time. Kasi you might have dropped the ball dito sa senatorial election, pero dito sa impeachment, yari siya rito. And again, di ba, can you imagine kung malusutan ni Sara Duterte ito impeachment? The kind of political momentum. Antindi nun, avalanche yan, di ba? Pero of course, meron pa mga criminal cases as options yung administration, hindi ba? Wala na yun. Kasi una, pag nakasurvive si VP Sara ng impeachment na ito, di ba, mas matindi pang demonstration yon ng kahinaan, di ba, ng incumbent administration. Ako, I would even go as far as sa pag nangyari yun, with 3 years to go, 2.5 years to go, lame duck na ang presidente. Di ba? Ibig sabihin, wala ka ng political capital sa mga incumbents, di ba? Kung ganon. Dahil lumalabas, si Sara Duterte nga na VP, di ba, under siege for the last year or so, facing impeachment, nakalusot, ewan ko na lang, di ba? Kung saan nahahanay ang mga tao noon, di ba? Maski yung mga dati nyong alyado, na naging alyado nyo dahil kayo yung incumbent, baka hindi na makinig sa inyo, di ba? At maghahanap na ng kanilang masisilungan para sa susunod na eleksyon. So ako, existential to para sa administration. Kailangan nilang makasalvage ng isang victory dito, lalo na given yung results nitong midterm elections. Ako, honestly, tingin ko hindi nila in-expect na ganito kasama. Tingin ko going into the elections, and sa totoo lang, hindi ko din naman sila masisisi. Lahat naman ng mga pundits, lahat ng mga surveys, ang ini-expect, 8 votes. 8 senators ang mga galing from yung admin slate. Di ba? So 8-4 would have been probably still considered a win, diba, sa kanila. Hindi landslide, pero at least clear majority. Pero 5-5-2, nako. Talagang setback yan para sa kanila. Tsaka isa pa dapat isipin dito, no? Kung malusutan ni Sara Duterte impeachment trial, I don't think there's any way to stop her at that point in her march toward Malacanang. That's it. Oo, yun na yun. Consolidation na yun ng ako nga, ang ko pa dyan, baka sa padating na 2028, ang magiging principal rival pa ni Sara Duterte, kung malulusot natin ito, baka hindi pa galing sa administrasyon. Kasi by that time, yung administration will be so weak, di ba? And unpopular and unviable bilang kung magagaling pa sa hanay nila na baka, di ba? Alalahanin lang natin noong 2010, di ba? Yung administration candidate was not even considered one of the di ba, front runners noong panahon na yun. Nag-finish Sige ba? di ba? Wala, di ba? Mahina. So,
yun yung yun yung kalalagyan itong administrasyong ito kung hindi nila kung hindi nila mababawi yung pagkatalong ito with a stronger showing dito sa impeachment.